Nagpatuloy ang laro hanggang sa magreklamo si Taiga dahil hindi raw siya ipinapasok bilang pitcher ng team. Ngunit sinabi ni Goro na tanging siya lamang ang pitcher ng kanilang team, kaya giit ni Taiga na nakita nito na hindi pa diretso maglakad si Goro, kaya't hindi umano iyon naniniwalang magaling na ang pilay nito. Gayunpaman, sinabi ni Goro, hindi dapat nililimitahan ni Taiga ang sarili dahil ang isang tunay na lalaki ay kayang harapin kahit ang pinakamahirap na pagsubok. Pagkatapos niyon ay naglakad si Goro para pamwesto sa mound at mag-pitch. 3 puntos na lang ang lamang ng kalaban, kaya naman sinabi ni Goro sa kanyang sarili na para lalo pa niyang mapalakas ang loob ng team niya ay ibibigay niya ang lahat sa pitch niya. Marami ang nagulat sa lakas ng pagkakabato ni Goro ng bola, habang napansin naman ng Noy nanunood na si Kimori na nagbago ang pitch ni Goro. Dahil doon ay sinabi ni Fuji na kayang-kaya na nilang patauban ang kalaban at imposible umano na matalo pa sila. Pagkatapos yun ay nagpaalam muna si Goro sa team dahil kailangan umano nitong mag-CR kaya si Takahashi muna ang pinahalang nito bilang susunod na batter. Pero sa halip na sa CR pumunta ay dumiretso si Goro sa ibang lugar habang idinadaing ang pananakit ng paa nito. Lingid sa kaalaman ng ating bida na sinundan siya ni Tashiro. Nung una ay sinubukan pang magpalusot ni Goro, pero alam ni Tashiro ang totoo kaya pinagsabihan nito si Goro. Dagdag pa nito na tigilan na yun ang pagpapanggap bagkus ipakita ang totoo na nahihirapan ito at huwag umanong itago ang kahinaan. Hindi na pinansin ni Goro ang mga sinabi ni Tashiro at bumalik na ito sa bench. Doon ay sinabi ni Fuji na 4 balls na si Takashi kaya naman humanda na si Goro para sumalang bilang batter at sinabing babaguhin na nito ang takbo ng game na iyon. Habang nakapwesto ay sinabi ni Goro sa kanyang sarili na hindi siya makakatakbo ng mabilis dahil sa pagkirot ng pilay niya, pero may isang paraan pa ito para hindi na kailanganin pang tumakbo at iyon ay kung makaka-home run ito. Subalit minala si Goro dahil hindi niya nagawang maka-home run kaya kinailangan niyang tumakbo, pero kahit ganoon ay nakapuntos pa rin naman sila. Kahit nahihirapan na ay pinilit ni Goro na makatayo upang hindi makahalata ang team niya pero alam ni Tashiro ang kalagayan niya. Dahil doon, nang si Tashiro na ang sumalang bilang batter ay sinabi nito sa sarili na mananalo sila, at para hindi na umano masaktan pa si Goro ay dapat maka-home run ito. Hindi makapaniwala ang coach ng kabilang team ng maka-home run nga si Tashiro, habang tuwang-tuwa naman ang mga taga-Seisho dahil nakascore na ulit sila. Matapos ang ilang inning ay napag-aralan ng mabuti ni Kimori ang kilos ng bawat isa bilang paghahanda kung alin mang team ang makakalaban nila, pero kung papipiliin umano ito ay mas gusto nitong makalaban ang Seisho. Nagpatuloy pa ang laro hanggang sa marating na ng mga ito ang last inning kung saan mas tumindi pa ang laban. Habang nagaganap ang laro ay sinabi ng coach ng Yuko na siya mismo ang magpaparamdam kay Goro kung gaano kahirap ang baseball. Nang mga oras naman na iyon ay naiinis si Goro dahil hindi nito malagyan ng bigat ang kanang paa nito, at hindi rin siya makaporma ng ayos kaya nadidiskartehan ng kalaban ang pitch niya. Nihalata ng ibang miyembro ng Seisho na nahihirapan na si Goro kaya nag-alala ang mga ito, habang sinasabi naman ng coach ng kabilang team na sa nakikita nitong kondisyon ng kanang paa ni Goro ay hindi na iyon makakapag-pitch at makakatakbo sa field ng maayos. Sa tingin din nito ay hindi na makakatagal pa si Goro, bagay na siya ring iniisip ni Kimori ng mga oras na iyon, pero kahit ganon ay sinabi nito kay Yamane na marami pang pwedeng mangyari sa last inning. Hindi nagtagal ay tumigil na si Goro sa katatapon ng fastball para makakuha ng strikes. Ibig sabihin ay kapit sa patalim na ang team ni Goro kaya kung magkataon ay pwede pang makapuntos ang kabilang team. Ngunit maya-maya lang ay sinabi ni Goro kay Tashiro na wala na umano itong pakialam at all-out battle na raw iyon. Magpipitch daw si Goro ng mabilis para hindi makapag-squeeze bunt ang kalaban sa center field, pero sinabi ni Tashiro sa kanyang sarili na hindi na makakapag-strike si Goro sa forma ng pitching nito. Subalit sa pagpapatuloy ng laro ay napagtanto ng coach ng kabilang team na niloloko lang siya ni Goro at hindi totoo ang sinabi niyon kanina, dahil ginawa lang umano yun ni Goro para hindi matuloy ang squeeze at para tumaas ang bilang. Nagpanggap lang si Goro na magtatapon ng fast pitch pero magiging ball naman ang kalalabasan kaya naman sinabi ng coach na wala na silang magagawa pa kundi tirahin na ang bola, pero na-out sila. Dahil doon ay pinayuhan ng coach ang susunod na batter na tansyahin si Goro ng mabuti dahil wala na umano iyong diskarte kaya dapat tirahin nito ang bola sa oras na pumasok iyon sa strike zone. Ngunit ng mga oras na iyon ay nanlalabo na ang paningin ni Goro dahil sa sobrang sakit ng paa nito. Halos wala nang maisip na paraan si Goro para ma-strike out ang batter, nang biglang magsalita ang mga ka-team nito para palakasin ang loob ni Goro. Nang dahil doon ay nabuhayan muli ng loob si Goro kaya lakas loob itong nag-pitch. Tinamaan yun ng batter pero nang tumalsik ang bola ay nagawa naman iyong mas alo ni Fuji kaya naka-score ang team ng Seisho at nanalo ang mga ito. Labis na natuwa ang mga iyon, subalit para kay Mr. Yamada ay malaki naman ang nakataya sa nakamit nilang tagumpay.
Pagkatapos ng game ay nakausap ni Kimori ang kanilang coach upang ibalita ang tungkol sa pagkapanalo ng Seishu. Bago matapos ang usapan ay sinabi ni Kimori sa coach na nabidyohan niya ang laro at panoorin na lang umano yun ng coach. Nagtaka si Yamane kung paano nakapag-video si Kimori sabay dating naman ni Obayashi na siya palang nag-video mula sa backscreen kung saan mas nakikita umano ang kahinaan ng batter. Hindi nagtagal ay naglakad na ang tatlo pauwi nang biglang huminto si Yamane at sinabi sa sarili na matapos mapanood ang game ay wala na umano itong nararamdamang kaba na harapin si Goro. Nagulat naman ang mga katim ni Goro nang makita na namamaga ang paan yun gayong 3 araw na lang para sa susunod nilang game. Para kay Goro ay matagal pa umano ang 3 araw, at hindi umano nito pwedeng iwan kay Taiga ang game dahil wala iyong passion sa larong iyon. Galit na sinabi ni Taiga na wala na siyang pakialam, at huwag umanong lokohin ni Goro ang sarili dahil alam naman nito sa sarili nito na hindi na ito makakapaglaro ng baseball ng mahusay dahil sa paan nito. Bago tuluyang umalis ay sinabi pa ni Taiga na kahit magmakaawa pa ang mga iyon ay hindi na siya babalik sa team. Hindi nagtagal ay dumating si Mr. Yamada at sinabing natutuwa ito na ibinigay ni Goro ang lahat para sa game kanina, pero hindi umano nito pwedeng baliwalain ang sitwasyon dahil wala si Goro sa kondisyon para maglaro pa. Kailangan umanong magpatingin ni Goro sa doktor para magamot ang paa nito. Sinamahan ni Mr. Yamada si Goro sa pagpapacheck up nito, at doon ay nalaman nila base sa x-ray na nagkaroon ng infection at namaga ang ugat niyo na posibleng tumagal pa ng hanggang 3 araw. Sinabi pa ng doktor na kung patuloy na aabusuhin ni Goro ang katawan ay hindi umano nito mabibigyan ng kasiguruhan ang kinabukasan ni Goro bilang isang manlalaro. Subalit sa halip na matuto at makinig ay nagawa pang itanong ni Goro sa doktor kung ilang pitch pa umano ang kaya nitong itapon sa kalaban, kaya sinabi ng doktor na kung hindi makikinig si Goro ay humanap na lang ito ng ibang doktor. Maya-maya pa, habang pauwi na ang dalawa ay ipinaalam ni Mr. Yamada kay Goro na kinausap siya ni Shijino tungkol sa hindi niyon pagpayag na isali si Goro sa game dahil ayaw niyo na makitang matalo ang anak. Bahagyang nalungkot si Goro pero naiintindihan umano yun nito, nang bigla nitong sabihin sa coach na ibaba na siya sa tabi dahil nakalimutan niya na may kailangan pa siyang bilhin. Ngunit ang totoo ay pumunta lang si Goro sa iba't ibang klinik upang ipabasa ang resulta ng kanyang x-ray. Sa huling klinika na kanyang pinuntahan ay sinabi ng doktor na tama ang payo ng ibang doktor kay Goro na tumigil muna, ngunit nakiusap si Goro kaya sinabi ng doktor na maari nilang lagyan ng cold compress ang paa nito at sa loob lang ng ilang oras ay okay na ulit iyon. Subalit 30 pitches lang umano ang may gagarantiya nito at kapag lumampas pa doon si Goro ay kalimutan na nito ang baseball dahil hindi na ito makakatakbo gamit ang buong lakas kahit na kailan. Dahil high school student pa lang si Goro ay iniabot dito ng doktor ang permission slip na kailangang pirmahan ng guardian nito, nang sa ganon ay hindi umano magkaroon ng problema ang doktor sa trabaho nito kung sakali mang may mangyaring masama kay Goro. Kinahapunan, pagka-uwi ni Goro ay agad nitong hinanap ang stamp nang sa ganon ay siya na ang magtatatak sa permission slip nang bigla namang dumating si Momoko. Labis na nagulat si Goro kaya nabitawan nito ang papel na hawak at nabasa yun ni Momoko. Pinagsabihan nito ang anak pero giit ni Goro na kaya lang niya iyon gagawin ay dahil alam niya na hindi papayag ang mga magulang niya kahit na pakiusapan pa niya ang mga ito. Para rin kay Goro, hindi niya pwedeng talikuran ang team na binuo niya nang dahil lang sa injury, kaya kailangan niyang pangatawanan ang pagiging leader at tuparin ang pangarap ng mga iyon sa paglalaro. Nang mga oras na iyon ay naririnig ni Shijino ang usapan ng dalawa. Pagkatapos ng mga sinabi ni Goro ay pinirmahan na ni Momoko ang permission slip at sinabing siya na ang baalang kumumbinsi kay Shijino, dahil bata pa lang naman si Goro ay alam na nito na mahirap itong pigilan sa mga gusto nito. Nang sumunod na araw, habang naglalakad papasok sa eskwelahan ay inabangan ni Goro si Taiga upang kausapin ito. Maya-maya pa ay nakarating na si Goro sa stadium kung saan gaganapin ang laro ng team nila laban sa Mafune. Habang nagwo-warm up pa lang ay nagpaalam muna si Goro na babatiin muna niya ang kabilang team, ngunit hindi siya pinansin o kinausap man lang ni Nakamori at Yamane kaya iniwan niya na ang mga iyon. Pagkaalis ni Goro ay sinabi ni Yamane kay Kimori na mukha namang hindi makakasali mamaya si Goro dahil sa injury niyon kaya dapat ay kinausap na umano nila iyon, ngunit sinabi ni Kimori na hindi nila iyon kakampi kaya hindi sila pwedeng magpakita ng kahit na anong kahinaan kay Goro dahil kailangang makasiguro sila na sila ang mananalo sa game. Itatapon muna nila ang mga pinagsamahan nila noon para lang sa game na iyon. Sinabi naman ni Tashiro sa buong team na hindi sila pwedeng umasa kay Goro ngayong araw kaya hindi sila dapat magpasindek at isipin lang nila na kaya nila iyon. Kasabay ng pangyayaring iyon, habang tinitingnan ng coach ng Mafune sina Yamane at Kimori ay naalala nito ang pagsali ng dalawang iyon sa team 2 taon na ang nakalipas. Mula noon ay malaki na ang ipinagbago ngayon ng dalawa dahil dala rin ng mga ito ang pangarap na matalo ang Keido at makapasok sa Koshien.
Unti-unti nilang nabuo ang lakas nila bilang isang team, at masasabi ng coach na may laban ang mga bata niya kapag nakaharap ng mga iyon ang Kaido. Hindi nagtagal ay sinimulan na ang laro kung saan sa unang inang pa lang ay inoobserbahan na ni Goro ang kilos ng kalaban, at doon ay napansin niya na madumi rin kung maglaro ang mga iyon. Ayon kay Taiga na siyang unang sumalang bilang batter, pinagbibigyan umano ng mga iyon na maasinta ang bola ng mga player na mahinang magbat. Dahil sa nangyayari sa laro ay sinabi ni Tashiro na mukhang hindi sila makakapagpasok ng maraming puntos sa round na iyon, kaya naman umaasa si Goro kay Taiga na gagawin nito ang lahat ng makakaya nito. Nang mag-usap kasi ang dalawa ay inamin ni Goro kay Taiga ang tungkol sa pagpapagamot niya, pero 30 pitches lang umano ang pwede kaya kailangan nilang magkasundo at magtulungan para sa Seishu. Si Taiga ang sumalang bilang pitcher ng kanilang team, at nagawa naman nitong ma-out ang mga naunang batter ng Mifune. Subalit nang si Kimori na ang sumalang ay napansin ng catcher na si Tashiro na malakas ito at mapanganib ang fastball dito, kaya naman isinenyes nito kay Taiga na bibigyan nila iyon ng isang base lang subalit hindi sumang-ayon si Taiga. Dahil doon ay ipinabahala na ni Tashiro kay Taiga ang diskarte basta siguraduhin umano nito na hindi maaasinta ng kalaban ang bola. Muling nag-pitch si Taiga, at bagamat na hit ni Kimori ang bola ay na-out pa rin naman ito matapos masalo ang bola kaya natuwa rito si Goro, lalo na at nagawa umanong mahulaan ni Taiga kung ano ang nasa isip ni Kimori.